Kumusta? Magandang hapon sa inyong lahat, no? Mga kapwa ko ka-farmers, mga ka-viewers, mga subscriber from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at sa ibang bansa. So sa inyong lahat at sa inyong walang pagsawang pagsuporta, ako po'y magpapasalamat po, no, sa inyo. So ngayon mga ka-farmers, welcome back sa ating panibagong video, panibagong usapan naman dito lang po, no, sa Ka-Amazing Farming. So sa araw ito mga ka-farmers, flex ko lang kung paano kami mamutol ng kawayan. So mga ka-farmers, mga ka-viewers, may idea lang akong ibabahagi sa inyo para malaman po ninyo, no, so, kung paano manguha ng kawayan o sukat ng mga puste. Kasi importante ang sukat ng mga puste mga ka-farmers na malaman po natin. So ngayon, ito ang ating mga puste. So sa ampalaya mga ka-farmers, pag halimbawa ay kawayan, pwede siya sa 8 feet, no? 8. And then ang 2 feet, 'yon ang ibabaon natin sa lupa. And then yung sa mga 'yon po ang ating hanggang doon lang na sa mga 5.8 ang taas. Kasi pag malagyan natin irrigation sa mga 6 and as na, so pag halimbawa ay dumaan tayo sa ilalim, hindi na masasabit, no, o mauntog ang ating ulo kung sa example sa ampalaya. So 8 feet mga ka-farmers, no, ang sukat, o pwede 9 feet. So depende sa inyo mga ka-farmers, kasi ang iba ginagawa nila ang balag na sobrang taas. So sa atin, kung ibabaw natin dalawang fee, mga 6 feet ang matira, no, o 6 feet kapin. So kahit mga 6 feet na ang taas mga ka-farmers, kasi ang height natin ay nasa mga 5 per lang, so may clearance na, plus mag irrigation pa po tayo. So ngayon samahan niyo ako at ipapasilip ko sa inyo kung paano po kami mangunguha ng kawayan. So ito para to sa ampalaya. And then sa kamatis naman nagtalong, pwede mga ka-farmers, no, mga ang taas 7 feet pwede na. Kasi ang talong mga ka-farmers hanggang 6 feet lang, kahit lalagpas ko ng konti lang naman. Ang importante yung bunga lang ay hindi makalafat sa lupa, kasi once pag nalafat sa lupa ay kakainin ng mga langgam. So alam yung mga ka-farmers, simula doon, no, mga kawayanan to, so sobrang dami ng mga poste ang aming nakuha din papunta doon. Tara, samahan niyo ako, kasi yung mga taan natin dyan punta sa loob. So yung mga kawayan na pinapanguha namin, napakadami po itong tinik. Ito mga ka-farmers, may eksing punti. Yun po ang sa talong at saka sa ampalaya, no? Maiksi siya konti compare sa una nating nakita. So hindi po madali, no, ang pagpamutol ng kawayan, kasi marami po itong tinik, no. Kunting pagkapakamali lang masusugatan ka. So kahit may pantalon ka o nakabuta, naka-jacket, dahil matulis ang kanyang tinik, yan masusugatan ka. So inaakyat natin yan sa ating mga tauhan. Yan, naglilinis na sila. So dami silang nakalat din, no? Kasi mga ka-farmers, bawat isa sa kanila isang araw 40 na puste ang kukunin. So may iba nakatapos tanghali, pwede na, pahinga na sila, kwintada na ang isang araw. So 40 lang kapusti. So nasa to sila din mga ka-farmers, no? 13 katao ang namutol. Yan. Dami din Yan, may tao diyan. May namutol, may naghakot. Kasi kanya-kanya to silang putol, kanya-kanyang hakot, kanya-kanyang linis. Yan mga ka-farmers. Kaway-kaway. Hi guys.
para sa ating mga viewers. Guys, baka gusto mo rin bibigyan na rin. Yan ang ginagawa nila. So, madami mga ka-farmer. Meron pa sa likuran ng puno na yun. Kasi lahat ito ay kawayanan. So, mahigit kumulang na siguro mga 350 no ang naputol namin din eh. No, 300 na kapin. So yan, may isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Lima pa dyan sa likuran na namutol. Yan ang mga naputol na nila. Yan. So yan o. Marami pa dyan mga ka-farmers hanggang doon sa likuran doon. Yan, may namutol. So hindi madali ang pagpapamutol ng kawayan. No? Napakahirap po ito kunin mga ka-farmers. Kaya nga kung aakyatin mo ang puno, kailangan naka gloves o guantes, nakakot, nakapajama, nakabuta kasi maraming tunok, tinik. Ayan po. So yan lang. So ngayon mga ka-farmers, papunta kami no sa kalsada. So alamin natin no kung gaano kalayo ang pinagdalahan naming mga kawayan. Yan. So parang hindi logi mga ka-farmers, magdala din po tayo. Yan. Abol, lima lang. Ano ba yan? Wala ka ng lakas. Kaya ng anak ko yan. Hindi mo yan, liliit ng titi mo niyan, Totoy. Yung titi mo, Totoy, liliit na yan. Yan. So yan ang aming daanan. Si Buddy Titi, kawawa na. So, sila po mga ka-farmers no. So ang pangalan po si Tutong, si Titi at saka si Jewel. Sila ang kasama natin ngayon. Naghakot ng kawayan. So doon namin dalhin sa likod ng mga puno ng kawayan. Kasi nasa kalsada yun. So mga 4 minutes, 3 to 4 minutes siguro no ang layo galing sa puno ng kawayan papunta kalsada. Yan, malapit na. Mga 1 minutes na lang siguro makararating na natin ang kalsada. Kung napapansin nyo sa likod ng kawayan na yun, kalsada na. So sobrang dami na naming mga kawayang nakuha dyan. Yan ang daanan namin. Sa paghakot ng mga kawayan, kailangan maingat ka dito sa ilalim kasi madulas.
So yun, flex ko lang kung paano kami mamutol, ano ang sukat sa ampalaya. Pwede 8.5, pwede 8. Sa talong naman pwede 7 feet o sa kamatis same lang. Then ibaon lang natin 2 pe. So yan, marami na po kaming kawayang nakuha. So ito na ang kawayan. Yan, ito na lahat ang kanilang nahakot. Iba pa yung nahakot na 4 na elf na naibaon na namin ng mga poste na install na yung sa ampalaya. So ganito mga ka-farmers, kadami. Okay, so sa yung lahat hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Bye-bye and God bless. Bago tayo magtapos, may love shout out sa lahat nating mga subscriber, mga viewers, share at commentator. So ito ang kalsada, no. So pagdating natin sa saging, simentado na. Ito diversion to. Hindi pa lang tapos. Okay, yun lang po. Thank you mga ka-farmers. Na, sapaw deh, babaw. So pag mahapon ko kaya mga dalawang elf na ito, pag mailabas na nila lahat. So ganyan kadami. So thank you na po mga ka-farmers, mga ka-viewers, subscriber. Maraming salamat sa inyong pagpapanood. Bye bye.